Isang mapagpalang araw sa lahat. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Lord Jesus, maraming salamat po Lord sa araw na ito. Salamat po Lord sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat Lord dahil ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Salamat din po sa buhay na meron kami. Salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay muling magpasalamat, Panginoon, at magpuri sa inyo, O God. Sa buong isang linggo, Panginoon, ng aming buhay, ito ay binabalik po namin ang aming papulit sa salamat sa inyo, O God. Maging Panginoon, dinadalangin ko rin po ang praise and worship team. Bigyan niyo po sila ng tunay na kalakasan nagmumula sa inyo, O God. Ang pastor na gagamitin niyo, Panginoon, na magbibigay ng inyong salita sa araw na ito, bigyan niyo po siya ng sapat na katalinuhan na nagmumula sa inyo, O God. Lord, samahan niyo po kami sa araw na ito na pagbulayan at magamit namin, Panginoon, ang salita mo sa aming mga buhay. Binabalik po namin ito na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay, mamupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay, magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan,
sa iyo. Ang karangalan, Kapangyarihan ngayon at mapakailanman. Ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y hindi mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, Kadakilaan mo'y hindi mapapantayan. Kadakilaan mo'y hindi mapapantayan. Kadakilaan mo'y hindi mapapantayan. Kadakilaan mo'y hindi mapapantayan. Yes. Tunay nga po, Panginoon, na sa umaga na ito, Panginoon, patuloy ka naming sinasamba, Panginoon, patuloy naming pinapasalamatan, Panginoon, kayo, Lord God, sa aming buhay, Panginoon, Lord God. At sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa mga oras na ito, inihayag namin na kayo ang banal na Diyos na aming sinasamba. Kayo ang dakilang Diyos na aming sinasamba. Kayo ang tapat na Diyos, ang mabuting Diyos na aming sinasamba sa aming kalagitnaan. At kayo ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng katagumpayan, Panginoon, na meron kami, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, Lord God, na deserve niyo po, Panginoon, Lord God, na pasalamatan. Deserve niyo po, Panginoon, na sambahin, Panginoon, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon. Dahil, Lord God, sa patuloy niyong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin, sa patuloy mong pagkilos, Panginoon, Lord God, sa lahat, Panginoon, Lord God, ng pamilya ng Blessed in Christ by Grace Church, Panginoon. Sa patuloy na pagkilos niyo po, Panginoon, sa mga leaders namin, Panginoon, Lord God, sa patuloy, Panginoon, Lord God, na pangungusap niyo po everyday sa bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy kayong nagpapakilala, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kaya, Lord God, inihayag namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord God, na kayo ang Diyos, Panginoon, Lord God, na makapangyarihan, Panginoon, Lord God. Kayo ang Diyos, Panginoon, Lord God, ng kagalingan, Panginoon. Kayo ang Diyos, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, Lord God. At kayo ang Diyos, Panginoon, ng pagkakaisa, Panginoon, Lord God. At higit sa lahat, Panginoon, kayo ang Diyos, Panginoon, Lord God, ng katagumpayan, Panginoon, Lord God. At yun, Panginoon, Lord God, ang pinanghahawakan namin, Panginoon, everyday, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, na kayo ang aming kasama, Panginoon, at hindi nyo kami iiwan, Panginoon, hindi nyo kami pababayaan, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord God, maraming salamat sa mga oras na ito, Panginoon, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, Lord God, na kayo, Panginoon, ang patuloy, Lord God, na nagpo-provide ng lahat ng aming pangailangan, Panginoon. Kayo, Panginoon, Lord God, ang nagpo-protekta sa bawat isa sa aming, Panginoon, Lord God. Kaya ngayong umaga, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan lamang ang may taas, ang may tanghal, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. At kayo lamang, Panginoon, Lord God, ang deserve, Panginoon, na tumanggap ng lahat, Panginoon, ng papuri, Panginoon, at pagsamba, Panginoon. Kaya maraming salamat po. At sa inyo po namin, Lord God, ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Unang Pedro chapter 5 verse 6 to 11. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap na masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala
ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Magandang araw muli mga kapatid. Samahan niyo ko muli sa isang panalangin. Ang prayer focus po natin ay ang pagtatagumpay sa mga pagsubok. Sige po, manalangin tayo. Ama naming Diyos, sa ngalan ni Jesus, tinataas ka namin at patuloy na niluluwalhati sa bawat araw ng aming buhay. Salamat Panginoon for always being with us. Di mo kami iniiwan at pinababayaan. Salamat sa pag-iingat at sa pagbibigay sa amin ng kalakasan na harapin anuman ang dala ng bawat panibagong araw. Salamat sa pag-ibig at lakas na kalooban mo, O Diyos. Lord, you have given us so many reasons to celebrate, to be cheerful, and to be joyful as Christians. Dahil pinaramdam mo sa nakasama ka namin all the time. Your love and your goodness. At sana mai-share din namin ito sa iba so that your love may shine through us. Panginoon, sa panahon ngayon, pandemic, maraming mga naghirap, nanghina. May mga nawala ng mahal sa buhay. Ngunit salamat sa mabuting balita dahil naunawaan namin na ito pala ay parte ng iyong magandang plano sa bawat isa. Alam namin na lahat ng iyong plano sa amin ay mabuti. Walang masama na nagmumula sa iyo. Kaya hindi kami dapat magdalamhati dahil higit na nasa mabuti na sila ng kalagayan. Nakasama niyo na po sila magpakailanman. Hallelujah. Lord, thank you for your love, for your comfort. Tinataas mo kami when we are disappointed. Thank you, Lord, for protecting us in all our troubles. Thank you, Lord, for your love, your wisdom, and your grace. All this we pray. Amen and amen. Thank you. Muli po, mapagpalang linggo ng pagsamba sa ating lahat. At ibig sabihin po, hindi lang tayo manonood, kundi sumasama tayo sa awitan, sumasama tayo sa panalangin, at matyaga tayo makinig ng mga salita ng Diyos. Ang ating pong tema sa buwan ng Nobyembre ay pagtatagumpay na kasama ang Diyos. Alam po natin dito sa mundo, habang tayo nabubuhay, ay marami pa tayong mga laban na harapin. At sa biyaya ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan ay maaaring maging mas higit pa tayo sa mapagtagumpay kung kasama natin siya. Kaya po ngayong araw na ito ay samahan niyo po ako sa pag-aaral ng isang laban. Ito po ay alam na alam natin, ang laban ng Israelita, laban sa mga Pilisteo, at ang laban ni David nung siya po ay pastol pa kay Goliath. Yan. So atin po itong pagbulayan at kapulutan ng aral. Ito po ay matatagpuan natin sa unang Samuel, kabanatang 17. At ang unang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang dapat kilalanin natin yung ating kalaban. At ganito po ang nangyari. Magkaharap ang dalawang pangkat. Ang mga Filisteo ay nasa isang burol at nasa kabila naman ang mga Israelita. Isang libis na nakapagitan sa kanila. Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo. Ang pangalan niya ay Goliath at siya ay mula sa lungsod ng Gath. Ang kanyang taas ay halos 3 metro
O ibig sabihin po mga 9-footer po si Goliath, napakataas na tao, malahiganti na nga. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo. So halos po higit pa sa isang kamang bigas. At tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakpat sa kanyang balikat. Ang hawak ng sibat niya ay napakalaki. At ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra na sa unahan niya ang tagapagdala ng kanyang kalasag. Yan po ay sa unang Samuel, kabanatang 17, 3-7. Yan po ang kalaban ng Israelita at alam din po natin na ito ay kalaban ng Diyos dahil ito po mga Filisteo ay hindi sumuko sa Diyos, lumalaban sila, they choose to fight than put their faith in God. Kaya po ang Diyos ginagamit ng Israelita na makipagdigma sa kanila para po maparusahan ang mga Filisteyong ito. At ganito nga po ang nangyari dito. Ngunit sa tingin po ng mga Israelita ay napakalakas ng kalaban. Kasama na nga si Goliath. Kaya pag sumusugod po yung mga Filisteo at sa unahan si Goliath ay nagtatakbuhan po yung mga Israelita sa kanilang takot dito sa kalaban po nilang ito. Ngunit alam po natin si Haring David ay hindi natakot sapagkat hindi siya tumingin doon sa kalaban kundi doon sa Diyos na kasama niya sa pakikipaglaban. At ang laban nga po ay sa Diyos. Ngunit una sa lahat, dapat alam natin yung kalaban natin. Kung gaano siya kalakas, kailan siya dumarating sa buhay natin. May mga po Goliath na dumarating sa buhay natin. Halimbawa po, ang mga masamang espiritu, hindi natin nakikita pero talagang yan ang ating kalaban. Hindi po yung ating kasama sa church, hindi po yung ating kapamilya. Ang talagang kalaban natin ay ang masamang espiritu at si Satanas na gustong sirain ang bawat isa sa atin. Sabi nga po, hindi tao ang ating pakikipaglaban, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan at sa tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid na gusto tayong sirain. Kagaya ng ginawa po sa ating mga unang magulang doon sa hardin, di po ba? Ito po ay para ipahayag niya ang kanyang pagre-rebelde sa Diyos. Kaya po, kumisan, talagang dapat babantayan po natin si Satanas. Sabi nga, magbantay tayo at manalangin para po hindi tayo madaig ng tukso na nanggagaling sa kanya. Kumisan, natutukso na tayo, natatalo na tayo, hindi pa natin alam. Ang posible rin nating kalaban, hindi yung galing sa labas, kundi baka sa ating sarili, yung ating makasalanang pagkatao, hindi po ba? Kumisan yung sa panahon ngayon nasusobrahan tayo ng lungkot, nagkakaroon ng depression. Yan po ay posibleng makatalo rin sa atin, mga discouragement sa buhay. Kaya po kailangan, binabantayan natin yun at pag naramdaman natin pumapasok na sa atin, meron na tayong galit at inggit, ay itatanggi na natin yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So dapat po alamin natin yung kalaban natin, alamin natin yung ating naririnig kung tama po, baka yan na hindi makabuti at makatalo sa ating paglalakbay. So yun po yung una nakikita natin dito. At pangalawa, alamin din natin yung ating kahinaan, yung mga bagay na hindi natin makakayanan, huwag na nating gagamitin. Kagaya po rito, nung narinig ni Haring Saul na si David ay gusto pong makipaglaban kay Goliath, ay tinawag niya at sabi rito, pinasuot ni Saul kay David ang kanyang kasuotang pandigma. Ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan niya ay nilagay kay David. Nang maisakbat na ni David ang tabak ni Saul, ay sinubukan niyang lumakad. Hindi siya halos makakabang sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi na po, hindi ko nagagamitin ang kasuotang ito sapagkat hindi ito makakabuti sa akin. So, yan po ang sinabi ni Haring David at hinubad niya ang nasabing kasuotan pandigma ayon sa unang Samuel, kabanatang 17, 38 hanggang 39. So, sa isip po ni Haring Saul, makakabuti yun. Makakatulong kay David ang kasuotang pandigma. Maganda po naman yun.
Ngunit kuminsan hindi mo talaga siya magagamit at kuminsan maaaring makasagabal pa sa atin. Kaya ingatan din po natin ito. Maging po nung panahon din ni Samuel ay nung lumaban sila, ay naisipan ng mga Israelita na dalhin po yung kaba ng tipan doon sa laban sapagkat inisip nila makakatulong sa kanila yon. Ngunit nakita po ng Diyos na ang tiwala nila ay sa kaba ng tipan. Kaya po natalo sila, hindi sila sinamahan ng Diyos. Pati po yung kaba ng tipan, yung kaba na doon nakalagay yung 10 utos ay nakuha ng mga Pilisteo. Kaya po huwag tayo magtiwala sa anumang bagay kundi sa Diyos lamang. Kung magtitiwala po tayo sa mga tao at sa mga bagay ay maaari pong maging daan ito ng ating kahinaan at pagkatalo. Hindi po masama ang humingi ng tulong sa pastor o kaya sa mga mentor po natin o sa sinumang tao. Pero kung doon tayo nagtitiwala sa kanila at pag nawala na sila, maghihina na tayo. Kaya po laging sa Diyos tayo nagtitiwala. Hindi po masama humingi ng panalangin sa ibang tao. Ngunit kung yung paghingi natin ng panalangin, parang doon tayo nagtitiwala at hindi sa Diyos nating pinapanalanginan, ay maaari pong hindi makabuti sa atin. Kung yung ating pakikipaglaban sa ating sarili, yung ating pong paglaban sa ating mga kahinaan, gaya po ng pride o kaya ng envy o kaya ng jealousy, kung gagawin natin yung sa sarili nating lakas, ay hindi natin yun makakayanan. Kaya po dapat alam natin yung kung hanggang saan lang yung kaya natin. Naging po sa ating pag-aaral, sa pag-aaral po ng mga kabataan, napakaganda pong mag-aral, ngunit kung sa sarili nating karunungan lamang, sa sarili nating lakas, ay talaga pong napakahirap, lalo na po sa panahon ngayon. Kaya lagi po tayong hihingi ng tulong sa Diyos. Huwag nating kakalimutan maging sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, na kung minsan marami ring mga challenges, ay dapat isipin nating kasama natin ang Diyos. At kaya si David ay sabi niya, hindi ko na ito isusuot dahil makakasagabal, at sabi niya sa Diyos na lamang ako magtitiwala. Ngunit dapat alamin din natin yung ating mga naranasan na nagtagumpay tayo at yung kakasayahan nating na makipaglaban at nagtagumpay na tayo na kasama ng Diyos. So hindi lang natin dapat alamin yung ating kalaban, dapat din alamin natin yung ating kahinaan, yung hindi natin magagawa. Pero sa pangatlo po, dapat alamin natin yung ating karanasan at kakayahan na nagtagumpay na tayo na nakaraan at maaari tayo magtagumpay sa mga laban natin ngayon at maging sa hinaharap. Dito nga po sa kasaysayan ating binabasa, sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon, batang-bata ka pa. Samantalang siya ay mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-alaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po ang mga ito sa mga ito ang Filisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. 1 Samuel sa Kabanata 17, 33 hanggang 37. Kaya meron pa pong sinabi rito si Haring Saul na makapagpahina kay Haring David. Ang sabi niya, bata ka pa. Yung kalaban mo mula pa sa pagkabata ay mahusay namang dirigma. So kung papakinggan po niya yun, talagang panghihinaan po siya ng loob. At posibleng totoo din po ito. Kaya kung minsan po may mga tao na maaaring merong sasabihin sa atin na imbis na makapag-encourage sa atin, lalo tayong madi-discourage. Kaya po mag-ingat po tayo doon. Huwag natin pinapakinggan ang lahat. Hindi lahat ng nasa YouTube o lahat po ng ating naririnig o sinasabi ng tao ay makakabuti sa atin. Kailangan alamin natin yun ayon sa banal na kasulatan at sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya sinabi niya ni Haring David, nung nakaraan, nililigtas na ako ng Diyos. Kahit sa mga leon at sa mga oso ay talagang napatay ko sila. At alam po naman niya na hindi lang sa kanyang sariling lakas, kundi sa tulong ng Diyos. Kaya alam niya itong haharapin niyang laban, alam niya magtatagumpay din siya. So ganoon din po sa atin.
Marami na tayong mga naranasan sa Diyos at mga patunay na talagang nagtagumpay tayo at kasama natin ang Diyos. Halimbawa po, yung katotohanan ng Panginoong Yesus nga ay naparito, magpapasko na po, hindi po ba? Pagdiriwang natin yan. At siya'y namatay doon sa krus at muling nabuhay, pinatunayan niya na yun. Kaya kailangan sa Kanya tayo magtitiwala. Ano man ang mangyari sa ating mga buhay. Kung minsan dumaan tayo sa mga problema, maging sa matinding kalungkutan, ngunit nalampasan natin iyon. Mga pagsubok sa buhay na mabibigat, ngunit nalampasan na natin iyon sa tulong ng Diyos. Kaya po alam natin na lahat ng ating mga pagdadaanan ay kayang-kaya nating malampasan pa rin sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Kaya po yun ang ating iisipin, na niligtas tayo ng Diyos sa ating kasalanan at palagi pa tayong inililigtas, tinutulungan, at kung ano tayo ngayon ay sa biyaya ng Diyos, at kung tayo may laban ngayon na malahigante ang ating kalaban, sa biyaya din, sa kapangyarihan ng Diyos ay mapagtatagumpayan natin yun. Kaya po ito yung pinapaabot po dito ni Haring David. Kaya po ano man ang pagsubok na daraanan natin, ano man ang mga tukso na ating paglalabanan, ano man po yung ating mga kahirapan na pinagdadaanan sa ngayon. Yan po ay pansamantala lamang, magpapatuloy lamang po tayo. Huwag po tayong susuko, huwag tayong tatakbo gaya ng ginagawa ng mga Israelita, kundi harapin po natin yan sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya panghuli po, kilalanin natin na ang laban natin ay laban din ng Diyos. Kaya sabi nga si Haring Saul, nagbago ng isip at sabi niya sa pagpapatuloy ng kasaysayan, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. At sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat, ngunit lalabanan kita. Nung kinausap niya si Goliath, sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. So malaki ang pagkakamali ni Goliath. Sabi pa ni David, ngayong araw na ito ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay na mga kawal ng hukbong Filisteo. Sa gayon malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat na narito siya na makapangyarihan at makapagliligtas. Si Yahweh kahit walang tabak at walang sibat. At bukod siya ng bato sa kanyang supot at yung tirador hindi po yung gano'n ano po. Tinirador niya si Goliath, itinamaan sa noo at bumaon ang bato roon. At si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. At natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Yan po ay sa unang Samuel, kabanatang 17 pa rin, mula po sa 3 hanggang 5 po. Basahin niyo po, napakaganda ng kwentong ito, ng pagtatagumpay dahil kasama ang Diyos. Kaya po, isang aral din makita natin dito si Goliath na mapagmataas, nagtitiwala sa kanyang sarili, malaki siyang tao, siya ay balot ng kanyang mga tansong kasuotan, inisip niya, hindi siya basta-basta nagyayabang siya at kinukutya niya ang Israel na hukbo ng Diyos ay pinabagsak po sa isang bato. Minsan di ba sabi natin, isang bala ka lang, ganyan. Pero dito isang bato lamang po yung si Goliath. Hindi naman po yung bato talaga ang nagpabagsak sa kanya. Iyon po ay sa kapangyarihan ng Diyos. Ginamit lang po yung bato, kung ano yung meron si David at yung kanyang kakayahan para po mapagtagumpayan niya ang kalaban. So ganoon din po tayo. Yung ating mga kaalaman, yung ating po mga kakayahan ay magiging daan ng pagtatagumpay. Gagamitin po yun ng Diyos. Halimbawa, yung nakapag-aral ng mga self-care, ganyan, pwede nating turo sa iba. Alam na natin ang ating gagawin at sa tulong pa rin ng Diyos ay malalabanan natin yun. Yung paglaban natin sa masamang espiritu, yung pag-aaral, yung pagtatrabaho, paano natin gagawin. Meron na rin tayong mga skills na alam natin. Tapos pag humingi pa tayo ng tulong sa Diyos, tiyak na ating mapagtatagumpayan at magiging maayos ang lahat ng ating paglalakbay at mga laban sa
buhay. Pero kung nagyayabang tayo, gaya po ni Goliath, sabi po ito, siya ay ibabagsak ng Diyos. Kaya wag po tayo magyayabang, wag natin ipagyabang yung ating kakayahan, wag natin ipagyabang at parang sa sarili natin nagtagumpay tayo, yung mga na-accomplish natin, sabihin natin lagi ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kasi mahirap pong magmataas at tayo naman ay baka darating araw ibagsak ng Diyos. Ngunit ang mga nagpapakumbaba, umihingi ng tulong sa Diyos ay kanyang itinataas. Nakita po natin ito kay Haring David. At sabi pa po rito, sa gayon ni Haring David, ay hindi pa siya hari noon, shepherd pa lang, sabi, sa gayon malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon po, sa araw na ito, muli nating nababasa ang kwentong ito na napakatagal na, ngunit totoo pa rin sa hanggang ngayon. Hindi man si Goliath ang kalaban natin, ngunit anuman ang ating harapin, malalaman ng buong daigdig na meron tayong Diyos dahil nagtagumpay po tayo. Kaya wala pong susuko, tuloy lang natin ang ating laban sa kapangyarihan ng Diyos at magagarantihan ko po kayo, mapagtatagumpayan natin ito, malalampasan natin ito, at mahahayag na meron tayong Diyos na pinagkakatiwalaan. Kaya sabi nga po rito, anumang kaguluhan na maaari nating daanan, kapighatian man, pag-uusig, minsan nababalitaan natin parang malapit ng pag-uusig. Pagkagutom, minsan nagugutom po tayo, wala tayong makain, wala tayong pera, kahirapan, panganib o kamatayan, yung mga gusto natin gawin, hindi natin gagawa. Ngunit ayon po sa nasusulat, sabi po, ay higit pa tayo sa mapagtagumpay. Sa English po magandang sabi, we are more than conqueror through Him who loves us. Yan po ay nasa Romans 8:36-37. Kaya po ulitin natin, kung kayo po ay ni mga malahiganting kalaban at para kayong inaabot ng takot na wala kayo ng pag-asa, alalahanin po natin itong kasaysayan na ito ni David, kung paano niya pinagtagumpayan ang labang ito. Kahit na napakalaki ng kanyang kalaban, hindi siya tumingin sa kanyang kalaban, tumingin siya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid at abangan natin, marapit na rin tayo mag face-to-face sa pagpanambahan. I-announce po natin yan at hindi naman tayo biglang lahat doon pupunta. Maaaring pong grupo-grupo, maaaring pong grupo ng mga magulang, isang grupo po ng mga different age group, maaaring pong young couple at saka young couple, saka young adults, tapos po mga kabataan. Para matuto na rin tayo, sila na rin magpapaawit, sila na rin po ang mangangaral, siyempre sa pagsubaybay po ng mga pastor. At meron pa rin tayo pong virtual recording, magre-record pa rin tayo para po maihayag pa natin sa buong mundo yung atin pong pagsamba at pagtitiwala sa Diyos. At muli po, pagpalain tayo ng Panginoon at maging matagumpay tayo sa ating mga laban sa buhay. God bless po sa bawat isa sa atin. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord.
There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Turn it for good. You turn it for good. You turn it for good. You turn it for good. Unang Timoteo 6:12-16. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Iniuutos ko sa iyo, sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat, at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari
at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Sige po, samahan po ninyo ako sa pangwakas na panalangin. Muli Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw yung Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Salamat Ama sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, at salamat din Lord sa mga salita mo na aming narinig ngayong umaga. Niling namin o God na ang mga salita mong ito ay patuloy na nagiging kalakasan ng bawat isa sa amin. Kaya o Diyos, patuloy na itanim mo sa aming mga puso at isipan ang mga salitang ito, Panginoon, hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Kaya o Diyos, patuloy kami Ama na nagpapasalamat. Gayun din o Diyos, sa Iglesia, tinataas din po namin, Panginoon, na patuloy na ibuhos mong pagpapala. Ito man, Lord God, ay spiritual, material, o financial at emotional. Patuloy mo nga po, Ama, na ibuhos sa bawat mga anak mo sa Iglesia. Kaya niling namin, Lord God, na patuloy mong samahan ang Iglesia, na patuloy, Panginoon, na maging matagumpay sa lahat ng bagay. Nararanasan po namin ang katagumpayan, Panginoon, dahil ito po ay mula sa iyo. Kaya o Diyos, walang humpay na pasasalamat ang patuloy namin na masambit sa aming mga buhay. Kaya o Diyos, tulungan mo kami na maranasan palagi ang pagtatagumpay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maranasan ang lahat ng bagay na nararapat namin matamasa sa aming mga buhay. At maraming salamat o Diyos sa lahat ng bagay. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pagkikipisan ng Espiritu Santo ay sumiyong lahat ngayon at magpakailanman. Siya nawa ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.